Hello guys! Welcome to my channel again. So today is Friday. It's already 12:30 in the afternoon. And as you can see, napakasani pero napakalamig dito sa Vancouver now. Ang degree is nasa around 7 degrees Celsius. Naka 3 layers nga ako pero giniginaw pa rin ako. So naisip ko lang na for today's video, bakit di natin pag-usapan kung worth it pa bang sumugal dito sa Canada. Alam nyo kasi guys, yung mga immigration policies dito sa Canada, nagbabago na eh. Kasi, bago-bago siya kasi nga maghahalala na next year. And, kailangan natin pag-usapan or kailangan nating pag-isipan kung pupunta tayo dito sa Canada, kung worth it pa bang sumugal dito sa Canada at let's say isugal ninyo yung mga perang naipon nyo para magbaka sakali dito sa Canada. Kasi dito sa Canada guys, maraming mga pathways na ginagamit yung mga kababayan natin para makakuha ng permanent residency dito. Nandito yung International Student Pathway, nandito yung Temporary Foreign Workers Pathway, pati na rin yung Visitors Visa. Pag-usapan natin kung ano-ano yung mga pagbabagong nangyari sa mga pathways na ito at kung worth it pa bang sumugal sa mga pathways na ito. Tara, pag-usapan natin. Halimbawa na lang guys sa International Student Pathway. Alam nyo ba na binawasan na nila yung bilang ng mga estudyante na i-admit nila for this year and also for next year and the coming years. And hindi lang yun guys, hindi din sigurado kung pagka-graduate mo dun sa pinasukan mong kurso kung makakatanggap ka ng PGWP o yung tinatawag na Post-Graduation Work Permit. Kasi ang mga bibigyan lang ng Post-Graduation Work Permit is yung mga courses na may labor shortage dito sa Canada. So halimbawa nga, nakapagtapos ka nga rito sa Canada, no? Tapos yung course mo naman dun sa year na kung kailan ka mag-graduate is hindi naman in demand or wala namang labor shortage. So hindi ka rin makakakuha ng post-graduation work permit. And necessary yung post-graduation work permit na yun para patuloy ka sa pagkuha ng PR dito sa Canada. Tapos hindi lang yun. Dati kasi guys, pag yung kinuha mong course is bachelor's degree lang, pwede mo nang isama yung asawa mo at yung pamilya mo dito sa Canada. Pero ngayon, binago na rin yun. So, kailangan ang kukuhanin mong degree para maisama mo yung asawa at mga anak mo is master's degree. And at least 16 months long ang ipapasok mo sa pagkuha ng master's degree na yun. So, medyo humirap na, di ba? Tapos libat naman tayo sa Temporary Foreign Workers Pathway. Alam nyo ba guys na may limit or may cap na sa pag-hire ng mga temporary foreign workers sa low wage stream? Yes guys, so nasa around 10% cap limit na ang pwedeng i-hire ng mga employer ng mga foreigners sa TFW na low wage stream. At hindi lang yon. Dati-rati kasi ang duration ng contract na pwede nilang ibigay sa mga hina-hire nila is nasa 2 years. Pero ngayon binabaan nila into 1 year. So medyo magkakaproblema tayo doon kasi nga at least 1 year minimum experience ang kailangan mo para makapag-apply ka ng PR dito sa Canada. And kung ang kontratang natanggap mo is 1 year lang, so wala ka ng time para makapag-apply ng PR dito sa Canada kasi pag natapos mo yung 1 year contract mo, kailangan mo na umuwi ng Pilipinas kasi tapos na yung kontrata mo eh. So hindi ka na magkakaroon ng time para makapag-apply ng PR dito sa Canada. So medyo mahirap din yung TFW pathway na sa low wage stream dito sa Canada. Tapos lipat naman tayo dun sa Visitors Visa. Alam nyo ba guys na dati sa Visitors Visa, ang makukuha mong visa is automatic na multiple entry. Tapos ang expiration ng visa na yan is nakadepende kung kailan ma-expire yung passport mo until a maximum of 10 years. So kung bago lang yung passport mo sa Pilipinas, ang expiration yan 10 years, di ba? At na-approve yung visitors visa mo rito, automatic multiple entry yan at 10 years ang expiration. Pero babaguhin na rin daw yan.
Ngayon sa pag-a-apply ng visitor's visa, nakadepende sa visa officer or nasa kanya ang discretion kung gagawin niya bang multiple entry yan or single entry yan at kung ilang months ang duration na ibibigay sa iyo. So hindi na siya automatic na multiple entry at hindi na siya automatic na kung kailan may expire yung visa mo or kung 10 years ba yan, hindi na siya ganun. Nakadepende na yan sa visa officer kung anong klaseng visitor's visa ang ibibigay niya sa iyo. So medyo mahirap na rin yun, di ba? So sa dami ng mga pagbabago ng pulisiya sa immigration, pwede nating itanong sa sarili natin, worth it pa bang sumugal sa Canada and spend your hard-earned money to take your chance here? Honest answer lang guys, siguro may papayo ko muna is huwag na muna ngayon, at least not now, kasi nga pabago-bago yung pulisiya at ang possible reason kaya nagpapabago-bago ng pulisiya pagdating sa immigration is maghahalalan na kasi next year and maraming mga Canadian citizens ang umaalma sa mass immigration nangyari sa bansa na ito. So nagrereklamo sila na yung mga entry-level jobs na pupunta sa mga foreign workers instead sa mga kabataang Canadian. Tapos nagrereklamo din sila na because sa biglaang influx ng mga temporary foreign workers, tumataas na yung cost of living dito sa Canada, yung presyo ng rent, yung presyo ng bahay, yung presyo ng bilihin, pati na rin yung krimen tumataas at isinisisi ito sa biglaang pagdami ng population dito sa Canada. Tapos may mga ilan din na matagal nang naninirahan dito sa Canada na dahil daw sa bigla ang paglobo ng population dito sa Canada, medyo nadedecay or nasisira na yung society or bumabagsak na yung society at may mga ilan na nagsasabi na parang nagiging third world country na rin itong Canada dahil sa pagdami ng mga dahil nga sa paglobo ng population. Tapos itong mga dumarating sa Canada, hindi naman sila nakaka-assimilate properly at kung ano yung ugali na meron sila nung nasa kanilang mga bansa pa na idadala na nila dito sa Canada at hindi nila na-adapt yung Canadian values, hindi sila nakakapag-assimilate. So dahil nga sa mga nangyayari na yan, na maraming mga Canadian citizens ang nagre-reklamo, so siguro yung current government ngayon, dahil mag-e-election na next year, medyo nagpapabango sa mga citizens. Kasi di ba nga mga citizens ang bumuboto sa halalan at hindi naman yung mga temporary foreign workers. So nagpapabango muna sila kasi kung hindi sila magpapabango sa mga citizens at pagpapatuloy nila itong mass immigration na ginagawa nila, baka hindi na sila iboto next year at baka ibang political party na ang mag-form ng government next year. So ang payo ko lang muna is palipasin muna natin ang election next year. Huwag muna tayo magpadalos-dalos na pumunta rito sa Canada at magbaka sakali kasi alam naman natin na hindi biro ang pagpunta rito sa Canada, hindi biro yung gastos, especially sa mga international students. Kasi alam naman natin na talagang gumagastos sila ng milyones para makapunta rito bilang international student. Tapos sa mga kahit ganun din sa temporary foreign workers, gagastos rin naman sila. Tapos pagdating dito, kung in the good chance na makapasok sila at matanggap sila dito, pagdating dito 1 year lang ang kontratang pipirmahan nila, parang hindi rin naman worth it, di ba? After 1 year uuwi ka na. At least sa Middle East kahit paano 2 years naman yung kontratang pinipirmahan eh. Pero kung gusto niyo pumunta rito as a visitor lang, as in wala naman kayong gagawin, gusto niyo lang talaga maging turista rito, then go, pumunta kayo, gumastos kayo, walang problema yon, pera nyo naman yon. Pero kung pupunta kayo dito in a hope of a better chance of becoming a citizen here, like a permanent resident muna, tapos mag-citizen, talagang willing ngayong gumastos, ang may sasuggest ko, huwag muna ngayon, hindi pa worth it sumugal. Palipasin muna natin yung election, at tignan natin kung ano yung mga magiging polisiya ng bagong government next year pagkatapos ng halalan. So there you go guys, I hope kahit paano nagkaroon kayo ng idea kung ano yung sitwasyon ngayon dito sa Canada, kung gaano kabilis magbago yung mga policy at kung gaano kahirap pumasok kayo dito sa Canada bilang international student at bilang international foreign worker. Kahit visitors visa medyo mahirap na rin kasi nga nasa discretion na ng visa officer. So wag muna tayo magpadalos-dalos, pag-isipan muna natin mabuti yung mga
plano natin, lalong-lalo na hindi biro yung gagastusin natin kung pupunta tayo dito. So pagplanuhan muna natin at pag-isipan bago tayo pumunta rito sa Canada kung worth it. So there you go guys. I hope kahit paano nag-enjoy kayo sa video na to at nagkaroon kayo ng idea. And if you don't mind, please don't forget to subscribe to my channel, like this video, and drop your comment kasi yung comment nyo nakakatulong para i-promote ni YouTube itong video natin. Hanggang sa susunod po, maraming salamat. Bye!